Panibagong araw sa Hedem High School, si Jiwoo nakakarating lang sa silid-aralan at tila may hinahanap ang kanyang paningin. Nang makita niya si Woo-in na pumapasok, hindi niya napigilan ang kanyang sarili at masaya niya itong tinawag. Ang buong sigla niyang bati ay sumalubong kay Woo-in ngunit, tanging pagtingin lang ang isinukli nito. Tahimik siya, at malalim ang kanyang iniisip. Habang naglalakad siya papunta sa kanyang upuan, ang kanyang isipan ay abala sa isang nakaraang pangyayari. May isang doktor na nagkwento sa kanya tungkol sa isang taong may super speed na biglang dumating at kinuha ang sample. Ang mga salitang ito ay nagdulot ng isang malaking tanong sa isip ni Woo-in at nagtago sa likod ng kanyang tahimik na ekspresyon. Habang masayang binati siya ni Jiwoo at nagbigay pa ng kasiya siyang ngiti, si Woo-in naman ay tila lumulutang sa ibang mundo. Habang nasa klase, abala ang ilang estudyante sa pag-uusap tungkol kay Jiwoo at Woo-in. Nagtataka sila kung kailan pa naging malapit ang dalawa, lalo pat kilala si Woo-in na hindi nagsasalita mula nang mag-transfer at si Jiwoo naman ay hindi rin nakikisalamuha sa iba. Sa huli, napagdesisyonan nila na siguro ay nagkasundo lang ang dalawang loner. Tahimik lang si Woo-in sa likuran, parang walang pakialam sa nangyayari. Samantala, si Jiwoo naman ay nakayuko, pinagpapawisan dahil sa naririnig niya. Habang nagpapatuloy ang klase, abala siya sa pagtingin sa kanyang cellphone. Masaya siyang nag-i-scroll sa mga larawan ng mga pusa, kabilang na ang isang nakakatuwang larawan ni Kaden na natutulog. Habang abala si Jiwoo sa kanyang cellphone at nakangiti, malalim naman ang iniisip ni Woo-in. Pinag-aaralan niya ang mga galaw at kilos ni Jiwoo, at sa kanyang sarili, nagtataka siya kung paano nito nagawa ang isang bagay na karaniwang trabaho ng mga profesional na trackers. Sumagi pa sa kanyang isip kung nakatanggap ba si Jiwoo ng espesyal na pagsasanay. Hindi niya maiwasang magtanong sa sarili kung paano naging ganito si Jiwoo. Samantala, sa bahay ni Jiwoo, may kakaibang nangyayari. Si Kaden, na kasalukuyang nasa anyong pusa, ay nahihirapang maglakad. Nanginginig ang kanyang mga paa at pakiramdam niya ay bigla siyang nanghina. Nagtatanong siya sa sarili kung bakit hindi siya makatayo ng tuwid, at iniisip kung dahil ba ito sa kanyang mga natamong sugat. Habang naglalakad siya ng hirap, nakita niya ang iba pang mga pusa na nakahiga na parang walang malay. Lalo siyang nagulat at nabalisa, at naisip niya na may gumagamit ng matinding kapangyarihan. Naging seryoso ang kanyang ekspresyon dahil sa pangyayari, hinala niya na ang paghina niya at ang pagkawala ng malay ng ibang mga pusa ay dahil sa iisang dahilan, may gumagamit ng kapangyarihan para matrap sila. Ngunit biglang nagbago ang hinala ni Kaden. Nang muli siyang lumingon sa mga pusa, napagtanto niyang hindi pala sila walang malay kundi natutulog lang. Nanggigil siya sa inis dahil sa maling akala niya. Nakita niya na natutulog lang ang mga ito habang tumatama sa kanila ang sinag ng araw. Napalingon siya sa bintana na tinatamaan ng matinding sikat ng araw at naisip niya na baka ang araw ang dahilan kung bakit siya nakaramdam ng pagkahina at pagkaantok. Naramdaman niyang babagsak na siya at hirap na hirap siyang manatiling gising dahil sa matinding antok na nararamdaman. Nagdesisyon si Kaden na kailangan lang niyang iwasan ang araw, magpahinga, at upang maibalik ang kanyang kapangyarihan. Sa gitna ng kanyang paglalakad, dahan-dahan siyang pinangibabawan ng antok. Nagsubok pa siyang labanan ito, ngunit sa huli, bumagsak siya sa sahig. Hindi matanggap ni Kaden ang nangyayari sa kanya, patuloy siyang lumaban sa kanyang isipan, hindi maaaring, ang dakilang si Mr. Kaden ay hindi susuko sa pag-idlip. Ngunit, unti-unting bumagsak ang kanyang mga kamay, hanggang sa tuluyan na siyang nadaig ng antok at nakatulog kasama ng iba pang mga pusa. Kinahapunan, habang masayang naglalakad si Jiwoo pauwi, may nakita siyang isang pusa sa gilid ng daan. Magiliw niya itong nilapitan at agad na naghalungkat sa kanyang bag para kumuha ng pagkain. Sa pagkakita niya sa pusa, nilabas niya ang isang cat treat at tinanong pa kung gutom ito. Inamoy muna ng pusa ang pagkain bago ito dahan daw ang kinain. Natawa si Jiwoo at sinabi pang ligtas itong kainin. Sa di kalayuan, nasaksihan ni Woo-in ang buong pangyayari. Nilapitan niya si Jiwoo at tahimik itong tinawag. Masaya namang binati ni Jiwoo si Woo-in sa kanilang pagkikita. Habang naglalakad papalapit si Woo-in, nagtanong siya kung saan nakuha ni Jiwoo ang pusa.
Nagulat si Jiwoo sa tanong at sumagot na hindi niya pag-aari ang pusa at pinapakain lang niya ito dahil mukha itong gutom. Ngunit muling sumagot si Woo-in na hindi ang pas ang nasa harapan nila ang kanyang tinutukoy, kundi ang kulay abong pusa na nakasama ni Jiwoo noong nakaraang gabi. Nabigla at nag-alala si Jiwoo sa tanong ni Woo-in. Sinabi ni Jiwoo na nakita pala niya ang pusa noong nagpunta siya sa vet. Malubha kasi ang lagay niya noong muli siyang makita ni Jiwoo. Dahil dito, napagdesisyonan niyang alagaan muna ito ng saglit. Nagtataka at napapaisip si Jiwoo sa tanong ni Woo-in. Sinabi ni Jiwoo na minsan na niyang nakasalamuha ang pusa dati. Tinitigan lang siya ni Woo-in ng seryoso. Dahil dito, agad na naisip ni Jiwoo na baka nawawala ang pusa ni Woo-in. Nalungkot at nag-alala si Jiwoo. Tinanong niya si Woo-in kung gusto ba niyang tingnan ang pusa. Biglang tumalikod at tumakbo papalayo si Jiwoo habang sumisigaw na dadalhin niya ang pusa. Pinayuhan niya pa si Woo-in na maghintay lang sa kanyang kinatatayuan. Malalim na nag-iisip si Woo-in. Nagtatanong siya sa sarili kung isa ba talagang tracker si Jiwoo. Dahil kung totoo nga ay hindi naman daw nito ganoon kagustang ipakita ang pusa sa kanya. Pagdating ni Jiwoo sa bahay, naabutan niyang tulog pa si Kayden. Naalimpungatan ito nang makita si Jiwoo na binubuhat ang kulay abong pusa. Nagtanong si Kayden kung anong ginagawa ni nito at sumagot lang si Jiwoo na natagpuan na niya ang nagmamay-ari sa pusa. Nagtanong din si Kayden kung anong pinagsasasabi ni Jiwoo ngunit hindi siya nito sinagot. Sa halip, nagbilin lang si Jiwoo na baka mamaya na siya makauwi. Biglang nagulat at mukhang nagising na si Kayden na tila may iniisip. Marahil ay nakaramdam siya ng kakaibang nangyayari. Sa pagbabalik ni Jiwoo, nanatiling naghihintay si Woo-in. Nagmamadaling lumapit si Jiwoo para ipakita ang pusa. May sensin itong tinitigan ni Woo-in, hanggang sa imulat din ng pusa ang kanyang mata at nagkatinginan sila. Nakumpirma ni Woo-in na ito nga ang pusa na kanyang hinahanap. Samantala, nabigla naman ang pusa sa nakita at agad na pumasok sa isip nito ang mga nakaraang pangyayari kung saan ay pinahihirapan siya at si Woo-in ang kasama niya. Biglang nagwala ang pusa at naging agresibo, na ikinabahala ni Jiwoo. Dali-dali niyang tinanong ang pusa kung anong nangyayari at sinubukan niya itong pakalmayan. Nagmamadaling sinabi ni Woo-in kay Jiwoo na ibigay sa kanya ang pusa. Ipinagtaka ito ni Jiwoo, iniisip kung bakit nagwawala ang pusa. Nagalit si Woo-in at masamang tumingin kay Jiwoo habang idiniin na ibigay sa kanya ang pusa. Hindi kumalma ang pusa at lalo pa itong nagalit. Nabahala si Jiwoo at nagtanong kay Woo-in kung sigurado ba siyang kanya ang pusa, na sinagot naman ni Woo-in ng, oo. Kung ganoon, ipinagtaka ni Jiwoo kung bakit ganon ang inaasal ng pusa, at muli siyang nagtanong kung nakakasigurado si Woo-in. Naging masama ang tingin ni Woo-in na siyang kinatakutan ni Jiwoo. Nalilito at may halo-halong emosyon si Jiwoo na nagtanong kay Woo-in kung nagsisinungaling ba siya. Sinabi ni Jiwoo na kung hindi ito sa kanya, bakit niya kailangang makuha ang pusa? Pag-alit na nagbuntong hininga si Woo-in at sinabing dapat ibigay sa kanya ang pusa dahil nilalagay lang ni Jiwoo ang sarili sa kapahamakan. Mariin namang tumanggi si Jiwoo, sa tingin niya ay mali na ibigay na lang basta-basta ang pusa gayong hindi naman niya ito pag-aari. Dahil sa galit ni Woo-in, sinabi nitong wala na siyang pagpipilian. Sa isang iglap, nawalan ng malay si Jiwoo. Unti-unti siyang bumagsak dahil sa isang atake na ibinigay ni Woo-in upang mawalan siya ng malay. Ang atake na ito ay magpapatulog sa kanya ng ilang oras, at bumagsak na nga si Jiwoo sa lupa. Nagpatuloy sa panlalaban ang pusa, ngunit isang madilim na enerhiya ang pinakawalan ni Woo-in, na siyang nagpaangat dito sa hangin, katulad ng nangyari noong laban nito sa doktor. Binuhat ni Woo-in ang pusa gamit ang psychokinesis habang hinigpitan niya ito para patulugin. Nang mawalan ng malay ang pusa, sinalo agad ito ni Woo-in. Tinitigan lang niya si Jiwoo at walang sinasabi. Nag-aakma na siyang aalis nang marinig niya si Jiwoo na nagsalita at pinahinto siya. Lumingon si Woo-in kay Jiwoo na may pagtataka, nag-iisip kung paanong nakatayo pa si Jiwoo pagkatapos ng atake na ginawa niya. Matapos atakihin ni Woo-in, pinilit parent kahit nanginginig pang tumayo si Jiwoo. Nabigla at hindi siya makapaniwala sa tibay na ipinapakita ni Jiwoo sa kabila ng kanyang tumpak na tama sa leeg nito, nagsalita si Jiwoo at nagtanong kay Woo-in kung bakit niya ito ginagawa.
Nabalot ng pagkalito at gulat si Jiwoo. Habang nanginginig, tanong niya kung bakit siya inatake, at bakit hinahabol ang pusang iyon. Ang kanyang mga mata ay nanglalaki, at ang pawis sa kanyang noo ay sumasalamin sa kanyang takot. Nagbuntong hininga si Woo-in at pinakalma ang sarili, pagkatapos ay nagtanong siya kay Jiwoo kung paanong nasangkot siya sa gulo ng pusang iyon na tila ba nagpapahiwatig ng babala. Pagkatapos ay seryoso niyang sinabihan si Jiwoo na mas makabubuti kung kalimutan niya ang lahat ng nangyari, kasama na ang mismong pusa. Tiniis ni Jiwoo ang hirap para makatayo habang nagtataka sa sinasabi ni Woo-in at hiniling na sabihin sa kanya kung ano ang nangyayari. Biglang pumasok sa isip ni Jiwoo ang doktor na nakaharap niya kamakailan. Akala niya ay may kinalaman ito sa kasalukuyang pangyayari. Buong tapang siyang nagtanong kay Woo-in kung nagtatrabaho ito sa Awakened One na humahabol sa pusa. Nagulat si Woo-in sa narinig, at huminto sa paglalakad. Hinarap niya si Jiwoo at nagtanong kung siya ba ang kumuha sa pusa mula sa kanyang mentor. Ikanalito ito ni Jiwoo. Biglang inangat ni Woo-in ang kanyang kamay upang umatake, sabay sa isip nito ang tungkol sa sinabi sa kanya ng doktor na may super speed power si Jiwoo. Naglabas si Woo-in ng isang bug zone ng malakas na enerhiya patungo kay Jiwoo, at inisip na kailangan niyang unahan si Jiwoo bago pa man ito makapag-react. Matagumpay na tinamaan si Jiwoo ng atake ni Woo-in, at tumilapon siya sa malayo. Pagkatapos ay muli siyang nagpumilit na bumangon. Sa pagkakataong ito, muling itinaas ni Woo-in ang kanyang kamay upang umatake, na nagdulot ng matinding pag-aalala kay Jiwoo. Ngunit, sa muli niyang pag-atake, natural na nagamit ni Jiwoo ang kanyang kakayahan, at nakitang umiiwas siya sa atake. Namangha si Woo-in sa kanyang nakita at nasabi sa sarili na ang bilis ni Jiwoo ay sapat upang maagaw ang pusa mula sa kanyang mentor. Habang mabilis na umiiwas si Jiwoo, nagulat siya na isa ring Awakened One si Woo-in. Dagdag pa sa kanyang pag-iisip ay ang pagtatrabaho ni Woo-in para sa kakilakilabot na doktor at kung ano ang balak nilang gawin sa pusa. Umiwas si Jiwoo sa sunod-sunod na atake, at habang ginagawa ito, sinubukan niyang lumapit kay Woo-in. Dahil sa sobrang bilis, nag-iiwan siya ng mga after-image. Nang akma niyang aagawin ang pusa mula sa kamay ni Woo-in, napansin niya na nakatingin lang si Woo-in sa kanya, tila ba'y nababasa nito ang bawat galaw niya. Mabilis na inilayo ni Woo-in ang pusa. Sa isip nito, napansin niya ang mabilis na paglapit ni Jiwoo, ngunit napansin din niya na sa pusa lang ito nakatuon. Kaya naman, madali niyang nahuli si Jiwoo dahil predictable ang mga galaw nito. Muling tinamaan si Jiwoo, tumilapon ng malayo, at nagpagulong-gulong sa lupa. Malala ang pinsala ni Jiwoo at hindi na niya makayanan ang sakit na nararamdaman, habang mayabang siyang tinitingnan ni Woo-in. Nagdadalawang isip ito, dahil kung talagang isang tracker si Jiwoo, dapat ay mas maayos ang kanyang pagsasanay sa labanan. Nagdududa siya sa mga kilos ni Jiwoo na masyadong malamya at hindi pino. Hindi sumuko si Jiwoo at nakatingin lang siya sa pusa ng may pag-aalala. Pinilit niyang tumayo at sumugod muli. Ginamit niya ang kanyang super speed para muling lumapit kay Woo-in at kunin ang pusa, na ikinadismaya ni Woo-in. Sa kabila ng bilis ni Jiwoo, nahawakan ni Woo-in ang kanyang kwelyo at isinalya siya sa isang poste. Nahihirapan na si Jiwoo habang hawak-hawak siya ni Woo-in. Mariin siyang tinanong nito kung sino ba siya talaga at para kanino siya nagtatrabaho. Nagulat si Jiwoo at nagtanong kung ano ang ibig sabihin ni Woo-in. Tinitigan lang siya nito at pumasok sa isip ni Woo-in ang mga nakaraang araw nilang magkasalamuha, at tila nagdududa siya sa kanyang hinala. Buong tapang niyang tinanong si Jiwoo kung isa ba siyang tracker ngunit naguluhan si Jiwoo sa tanong at sinabi na hindi niya alam ang sinasabi nito. Dagdag pa niya, bakit niya hahabulin ang mga ito? Niluwagan ni Woo-in ang pagkakahawak niya sa kwelyo ni Jiwoo at nag-isip. Tinanong niya sa sarili, kung hindi siya isang tracker, baka nagkataon lang na nahuli siya sa gulo na ito. Binalaan ni Woo-in si Jiwoo na kalimutan ang lahat ng nangyari, pati na ang pusang pinag-aagawan nila. Inutusan niya si Jiwoo na kalimutan din ang kanyang mentor at ang lahat ng pangyayari. Pagkatapos, umalis na siya habang si Jiwoo naman ay nanatiling nakaupo sa sahig. Habang hinihingal at nag-iisip, sinisisi niya ang sarili sa kanyang nagawa. Malungkot siyang nagbabalik tanaw sa mga pangyayaring kasama niya ang kulay abong pusa.
Nilakasan niya ang kanyang loob, at dahan-daang bumangon, habang nakahawak pa sa pader. Nasa bahay ni Jiwoo, naghihikab si Kayden. Bumulong siya sa sarili nang may pagkadismaya dahil sa pagtulog niya buong maghapon. Nagtataka siyang tumingin sa pinto dahil hanggang ngayon ay wala pa rin si Jiwoo. Pakiramdam niya, may narinig siya mula kay Jiwoo noong naalimpungatan siya, at ang pagkakaalam niya ay nakita na ni Jiwoo ang may-ari ng pusang iyon. Habang nakahalumbaba, naghihinala siya at nagtataka kung bakit parang may kakaiba tungkol sa may-ari ng pusa. Sinasabi niya sa sarili na masyado nang matagal ang pagkawala ni Jiwoo. Bagamat dismayado, sa huli ay nagdesisyon si Kayden na lumabas upang hanapin ito. Pagbalik ni Woo-in sa laboratorio, masayang sinalubong siya ng doktor na tuwang-tuwa dahil natagpuan na ang kanyang napaka-importanteng sample. Pinuri niya si Woo-in dahil sa pagiging maaasahan nito. Sinabi ng doktor, habang tinatapik ang balikat ni Woo-in, na magagawa niya ang lahat basta nakatuon lang ang isip nito sa dapat niyang gawin. Ibinalik ng doktor ang pusa sa kulungan nito at sinabing may pagpapatuloy na niya ang kanyang pagsisiyasat dahil dito. Ang ibang mga sample niya ay hindi raw kayang mabuhay sa kanyang eksperimento. Kaya naman, handa na siyang mag-umpisang muli. Nagtanong ang doktor kung paano nahanap ni Woo-in ang pusa. Sumagot ito na nagkataon lang na nakita niya ito at kinuha mula sa taong nakakita. Nagdududang nagtanong ang doktor kung totoo bang nagkataon lang at kung pinatay ba nito ang taong iyon. Kalmadong sumagot si Woo-in na nakatakbo papalayo ang taong iyon, ngunit iginiit ng doktor na dapat sana ay pinatay niya iyon dahil sa tingin niya ay hindi naman magiging mahirap kung gagawin nila iyon. Inutusan ng doktor si Woo-in na sa susunod ay tiyakin na aayusin nito ang pakikitungo sa taong hinala niyang tracker. Sa kabila ng matinding banta, isang nakakagulat na ngiti ang sumilay sa labi ng doktor. Tuwang-tuwa siya kay Woo-in, na tinapik pa ang balikat nito bilang pagkilala sa mabuti nitong ginawa. Ngunit si Woo-in, na tila binabagabag ng konsensya dahil sa ginawa niya kay Jiwoo, ay nanatiling tahimik at walang anumang emosyon. Masayang-masaya ang doktor, at sabik na inaya si Woo-in na simulan na ang kanilang trabaho, kumbinsido na magiging maayos ang lahat habang papalabas sila ng silid. Ngunit naiwan si Woo-in, na may bigat sa dibdib, at walang imak na tinitigan ang pusa sa loob ng holo nito. Sa kanyang mga mata, makikita ang pagdududa, tila nagtatanong sa sarili kung ang kanyang ginawa ay tunay na tama. Samantala, hingal na hingal si Jiwoo. Natagpuan niya ang kinaroroonan ni Woo-in at nagtaka kung nasa loob ba ito. Sa kanyang isipan, naglalaro ang tanong kung kaya niya bang iligtas ang pusa, alam niyang naubos na niya ang huling lakas ng kanyang kapangyarihan para lang makarating doon. Hindi niya alam, may nagbabadyang panganib. Habang nagpapatuloy siya, nagulat na lamang siya nang makita ang masamang doktor na nakaupo sa kanyang harapan, nagtatanong kung ano ang kanyang hinahanap.